Let's go. Yun, kapalayo natin. Nagtalo na. Dami. Ayun, dami. Ayun na. Kabasi. Halo-halo. Uy, may malaking tilapia. Ang dami ng mutaktak. Ah, grabe. Ayun po, may kalapati oh. Nangihina siya. May pag-awa yata to. Ayun siya. Let's go fishing. Kalapati po doon sa baba. Ayan, ito po yung dam. Yung lalim po niya, no? Yung mga tubig po dyan ay galing sa bundok. Kaya po nakakasapol po tayo ng dalag. Meron din po yung dam doon sa kabila. Yun, kalapati. Dito po ay napakarami ng kalapati. Sa area na to. Nasa ilalim po sila ng tulay nakatira. Ayun, sa video po pala natin ngayon mga kakasang ay mga isda po tayo. Doon naman po tayo i-spot dyan sa ilalim ng tulay. Yan. Tingnan naman po natin dito kung ano po yung ating sasapol. Yan, bali ano po pala ngayon, low tide. Kaya dito po natin naisipan na maghagis. Dito naman po ay makakatsamba din po tayo kung meron. Marami din po dito mga hipon. May nangingisda po kasi doon sa mga doon sa Lagusan, kabilaan po. Kaya hindi po tayo doon mag-spot. Hindi na tubig oh. Dito rin po tayo nangingilaw ng alimango kapag yung hindi po gaano kalakasan yung hangin. Yan, ang ganda po. Yan, tara, samahan niyo po ako ngayon sa aking fishing adventure. Bali wala po tayong kasama. Yan, may pasok po sila. Tapos papa rin po ay overtime. Baka mamaya po pag nag-high tide, yan, baka po ay may pumunta po dito. Kaso uwi na rin po tayo pagkatapos po natin mangisda. Dahil medyo ano po yung panahon ngayon. Parang uulan. Tapos medyo malakas po yung hangin. Ayan, tara mga kasang. Let's go fishing po tayo. Uy, katalunan. Dito po natin uli ilagay yung ating camera sa ating dibdib para makapaghagis po tayo ng ayos. May na-poster na pala dito pamingwit. Yan. Tara. Let's started. Siyempre yung buwinas nating lambat. Yan, may malaki na po tayong lagayan plastic. Yung sa maral oh. Yan po sa maral kaso ano na po siya. Nawalan ng oxygen. Marami pong ganyan dito, namamatay lang. Dahil kapag po yung naulan ng malakas na parang nawawalan po sila ng oxygen. Tapos yan, may alimango din po dyan. Ito lang to, baka ilipad po ng hangin. Try po natin kung ano yung nasasapol natin. Maganda pong ihagis itong lambat nito. Tama-tama. Ba, kami nagkakawan ah. Sana hindi muna umulan. Ang unang hagis. Dito pa medyo maputik sa area na to. Oh. Medyo malalim po yung gitna nito eh. Malalim nga. Dito lang tayo. Dito lang tayo maghagis. Let's go! Yun, kapalayo natin. Madaming lumot yan sigurado. Sigurado na yan.
lumot. Yan, tapos mamaya po balik po tayo dun sa may dam. Tingnan po natin dun. Kaso may nakalatag po dun na pamante. Uy, ang dami. Uy, may malaki pa. Yeah. Dito natin tanggalin. Ayun mga kasang, dami natin nasa pool. Yung karamihan po ay pati po yung tilapia na maliliit, dala. Diba? Wag lang po natin. Tilapia good size. Dalhin po natin yan. Tilapia dagat. Yo, kamusta po kayo lahat mga kahasang? Maraming salamat po. Lalo na po dun sa mga bago nating subscriber. Yeah, salamat po sa pag-subscribe. Ito na po natin ilagay sa net. Nagpupusag-pusag agad po kasi. Wow. Kasi maliliit po ay balik lang po natin yan. Ayusin lang po natin yung pagtatanggap para hindi po sila masaktan. Dito po ay nagkakawan din ng ipon sa area na to, mga sugpo. Madalas po doon tayo naghahagis sa may lagusan, kaso marami po namimingwit. Marami po namimingwit ngayong araw. Tanggalin ko lang po ito. Kagandahan po kasi dito sa lambat na nabili natin, tama-tama huli din po yung kahit maliliit. Kaya kahit po mga hipon ay dala po natin. Kasi yung mga good size po na isda, dala yan. Diba? Huli ka balbon. Kakabando na. Marami din pala mga kahasang mo. Mga good size natin nakuha. Unang hagis natin. Palbo agad. Ayun po, balik lang po natin itong maliit. Yun o, kahit maliit po ay hold doon sa lambat natin o. Diba? Kawalan po natin yan para susunod po. Pero pa tayong mahuli. Mga tilapiyang dagat o. Pero kung tutuusin po ito ay pwede na. Lalo na po doon sa mga sa probinsya ay inaano po sila yung ibinabalot po doon sa dahon ng saging. Ang tawagin po sa amin ay tinigang. Yung parang ginagawa po doon sa sa mga dilis. Yan, marami po nagbebenta sa amin dilis. Ang ginagawa po style na parang paksiw po, pinatuyo doon sa suka. Tapos nakabalot po siya sa dahon ng saging. Yan. Or dahon po ng balinghoy. Alam niyo po yan, balinghoy, kamuting kahoy po. Yan. Para nakakain din po yung
yung pinagbalutan. The best po ang ating nahuli. Yan, bali solo po uli tayo ngayon. Pag dito po sa dagat, ayan, nagsusulo-sulo po tayo. Solo fishing po. Ayan, lahat naman po kami dito may kanya-kanyang kanya-kanyang mga isda mga lambat na gamit. Yan, nagkakasama lang po kami kapag yung may magluluto po o pinagkasunduan na magluto dito sa tabing dagat. Yan, sa ilog po yun. Lagi po tayo may kasama dapat doon. Lalo na po sa pagluluto. Sarap po kasi doon, catch and cook. Nakaka-relax po doon sa ilog, nakaka-press. Ang galing ko lang po ito. Tapos ingatan lang din po natin yung ating lambat. Alam ko na rin naman po yung mga sabit dito kung saan. Tapos kung sumabit man po ay sisirin po natin at marunong naman po tayo maglangoy. Abangan nyo po yung pag-uwi ko ng Pinas. Yan, malapit na. Surprise. Manisid tayo dun. Namimiss na ako ng mga tropang maninisid daw kami. Sabi, kailan ka ba uuwi? Manisid na tayo. Ang dami namin nahuhuli. Kung talagang sa laot, yan, marami pong nahuhuli. Kailangan po ay may bangka. Agis po ulit tayo. Kahit po mga tilapia ay goods na yan. Baka po may naliligaw na banak. May isa pa. Kaya maganda mag-agis dito sa tapat. Baka po may kasamahan tong samaral na to. Namatay lang. Malalim. Malalim po. Dito na tayo pong bumuelo. Yun. Kaya, yun oh, dami. Yun. Ano yun? Mga yun, namuti. Uy, tumalon pa. Ano kaya to? Parang hindi naman to tilapia. Kabasi. Ay, kabasi yata po. Halo-halo. Halo-halo. Ang daming lumot. Yan, bigat. Yung kabasi po. Yan, bilisan lang po natin yung pagtatanggal. Maliliit. Maliliit yun ang sapul natin ngayon. Kanina pa po nagkukulabsawan yan eh. Yan, ganyan lang po natin tanggalin. Mabilis ang iwagwag. Wagwag lang natin. Diba? Mabilis lang po magtanggal yan. Yung mga good size po, dadali natin yan. Lusot. Napakadami ng iba't ibang uri ng isda. Wala pong hipon ngayon Hindi po yung isang target ko dito eh. Paborito ko po kasi ang hipon. Tsaka alimango. Hindi po nakakasawang ulam. Pag nakachamba naman po tayo na marami, ay nakakapagbenta po tayo. Pero hindi na po natin sinasama yung sa vlog. At dito po sa Taiwan ay bawal po talaga yung mga ganyan. Parang sinasabi po nila na part-time. Kaya iwas-iwas po tayo. Marami na pong napauwi ang mga Pinoy na vlogger dito sa Taiwan.
dahil po doon sa mga ganyan pagbebenta. Kahit nga po nagbebenta lang sa dorm. Ayan, basta hindi po galing sa factory yung bayad. Uwi ng Pinas, walang usap-usap. Basta may ebidensya. Kaya tayo, nakuha lang po tayo ng pangulam. Kung may marami man po, ay ibigay na lang po natin. Hindi po tayo nagbebenta. Nagbebenta po tayo sa ibang lahi, pero anuhan lang po yun. Hindi po madalas. Pag talagang yung gusto nila. Hindi rin po kasi napayag sila na nabibigay o walang kapalit. Kailangan kahit 100 tanggapin nyo po. Ay, balik natin tong kabasi. Hindi maliit naman. Dami maliliit oh. Mga tilapia pala yung nagkakawan dyan. Isang halis na lang po siguro. Medyo malumot po dito. Diyan po bumabalot yung mga sugpo. Isa pang kabasi oh. Sayang naman. Yan minsan po, yan naman ang nagkakawan mga kabasi na yan. Pag minsan po yan yung hunting natin, kaso hindi tayo nakakahuli. Madami pa. Pakula po muna natin yan. Meron po pala dito. Ayan o. Lusot na po ito mga ganitong size. Lusutin na lang po natin dito sa lambat. Yan, tara, let's go. Dito naman tayo. Sana may hipon. Kasi yung area po na ito ay sadyang malalim. Agis! Napalayo natin. Sana may samaral tayo masapul. Sarap po ng samaral eh. Yun o, nagtalo na. Dami. Ayun, dami. Mga kabasi ito. May mga kumukurog po. Ayun. Ayun, ayun na. Ayun na. Kabasi. Halo-halo. Uy, may malaking tilapia. Ang dami ng mutaktak. Ah, grabe. Ang grabe naman to. Grabe po. Oh. Ang dami mga kahasang. Yung meron pa dito sa taas. Yung kabasi pa ikuhanin natin. Yan po siya oh. Namutaktak, iba-ibang klase po, halo-halo. Kaya po natin kung may ibang klase na isda tayo na sa pool. Yan. Pababain lang po natin para mabilis tanggalin. Itong mga labas ang ulo, palusutin na po natin ito. Lusot naman po ito. Yan, tapos diretso balik. Di ba? Para naghihimay ng ano, namumulot ng ano. Minsan po dito ay may dalag. Nakahuli po ako nung pagkagaling ko po ng trabaho ay dito po ako nadiretso. Nagtatry po ako na
Makasapul lang ibang klaseng isda. Ibang klase nga po, pati palos meron eh. Palos po kung tawagin sa amin yun. Marami po sa amin no, sa ilog. Sa mga malalaking ilog po. Yung po yung nahuli namin ay sa pahulad o yung tinatawag po dito na pamitin. Diyan po muna yan. Ang pain po nun ay tilapia ng mga ganito. Ganitong maliliit, yan po ang paboritong kainin ng mga palos. Yun na, yung kikwento ko po sa inyo na nahuli, pinakamalaki pong nahuli doon ay 7 kilos. Pinakamalaki nahuli ng kasamahan namin. Sa pamitin po yun. Sa malaking bato niya po nilagay sa gilid. Nung nakahuli, ay jackpot, parang ulo ng aso po eh nung nasa ilalim ng tubig. Parang nakakatakot pong tanggalin dahil ang lakas po ng pusag sa ilalim ng tubig. Tapos yan laki ng ulo, parang malaking ahas eh. Nung tinimbang po namin 7 kilo. Hindi pa po kasi ako nagbablog nun, sayang. Nakita nyo sana. Pero sa susunod makakapag-video na po tayo doon ng mga nahuli namin sa ilog. Iba't ibang klase pong nahuli doon. Mga ulang, yan. Yung nakakilala po ng ulang o yung mga hipo na malalaki. Doon po ay madalang din ang tilapia sa amin. Mga biya, yan, dalag. Kaso sa dami na nga rin po ng tao, marami pong naghahunting. Lalo na sa gabi. Tapos yung iba naman po ay tinataktakan po nila ng lason. Yung kahit bawal. Yung po ang pinakang bawal talaga sa amin. Dahil namamatay po kahit yung mga maliliit. Pag nahuli naman sila ay iyak. Marami pong ganun sa amin. Kahit po pinagbabawalan eh, talagang ginagawa pa rin nila. Hindi nila alam, nakakaperwisyo. Yung nangyari nga po doon sa amin, inano po, tinaktakan ng lason yung ilog. Tapos eh marami pong kalabaw yung nakainom. Yan, yung kalabaw po ang nangyari ay nanghina. Hindi naman po siya namatay, pero nanghina po, hindi po napakinabangan sa bukid ng ilang araw. Nagtae yung kalabaw, tapos nanghina, nawalang ganang kumain. Kaya galit na galit po yung mga magsasaka dun sa amin kung sino daw po yung naglason. Matitigas po ang ulo. Minsan po mga kabataan, nakakatuto po sila ng mga ganun. Okay, kwento lang po ako habang nagtatanggal po dahil medyo marami po itong tatanggalin natin. Sa probinsya po namin ay ang hanap buhay po bukid. Ang hanap buhay ko po doon ay kopra. Magkukopra po tayo ng kahit hindi po sa amin na koprahan, kumbaga nagsasabi po kami na kung pwede tumulong, ganyan. Kung po baga sa trabaho ay kung pwede mag-apply. Yan, syempre simula pag ikaw na unahang proseso nun, kasama ka dapat pangangawit, iipunin mo, babalatan, babaakin, isasalang doon sa tapahan. Tapos pag naluto na titikalin o yung tatanggalin naman sa baong. Mahirap po yung proseso na ganun. Kung halimbawa po makapagkupras kayo na nasa 10,000 buo, inabutin po kayo doon ng mga palagayan nating 3 linggo. Pinakaano na po yun. Depende po sa tao kung marami. Yun po ay hindi arawan. Bumabase po sila kung ilan yung nagawa mo. Halimbawa po sa pagtatapas o sa pagbabalat ng nyog, kung yun po ay 1,000, ang 1,000 po sa amin ang bayad ay para 500. Pag naka 1,000 buo ka ng binalatan, yan 500 din, hindi may 1,000 ka na. Ipapahilan nyo pa po doon sa tabing kalsada. Depende po sa layo. Kung medyo malayo po, mayroon pong 40 isang hila.
Pag medyo malapit, 25, isang hila. Yung ganun lang po yung ano namin doon, umiikot yung buhay namin sa probinsya. Tapos kapag yung season ng pag-aani ng palay, yan, pag-aani naman po yung inaatupag namin, pagtatabas. Kaya po sanay na sanay ako sa mga trabaho na mabibigat. Sanay po tayo doon kahit anong trabaho po. Hindi po tayo namimili ng trabaho. Yan, pero ang skilled ko po ay welder. Yan, marami pong nakakaalam po niyan sa ating mga viewers. Yan, welder po talaga ang aking kinahiligan. Yun din po yung skilled na nakapagpaalis sa akin. Yung nakapagpapunta dito sa Taiwan. Kaya blessing dahil dinala tayo dito ng ating skill. Pero hindi ko naman po gaano nagagamit dito dahil ang nagwe-welding po dito ay robot. Bawal lang po mag-video doon sa company. Pag nahuli ka po doon, lay off ka agad. Kaya sumunod po tayo sa patakaran. Pwede po tayo mag-video doon kapag yung break time. Pero pag hindi po yung pwedeng mag-video ka doon sa loob ng production, nagbabawal po nila yun. Ayan. Tatapos na, 4.2 tayo. Meron agad tayong pang ulam, di ba? Good size. Yan, tapusin ko lang ito mga kahasang at okay na ito. Ayun po mga kahasang, bali natanggal na po natin lahat. Babalik lang po natin itong mga maliliit. Ang dami. Kahit maliliit po ay dala. Dito po sila naglulungga. Dito po kasi nakasapol yung kasamahan natin na nagbablog din po dito. Marami po siya nasapol na hipon kahit po umaga. And dito rin po ay nagkakawan din po yung mga banak sa spot na to. Pero blessing po dahil nakasapol pa rin po tayo ng ating pang-ulam-ulam ngayong araw. Yan. Madami lang po talagang maliliit. Pero yan po ibabalik natin. Ito pong kabasi ay uwi po natin yan. Pagprito. Yan ating nahuli. Ayun po mga kahasang, bali goods na po itong ating mga nahuli. Ayan o. Pinili lang po natin yung malalapad. Yan, masarap pong sabawan yan. Yan, may kabase din po tayo dito, pamparito. Buhay na buhay. Sa muli mga kahasang, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa aking fishing adventure ngayon. Try po natin mamaya sa dorm ko kung mapapakita ko po yung pagluluto nito. Pag hindi naman po ay maraming salamat po dahil nakuha po talaga tayo ng tiyempo doon. Lalo na po sa pagluluto. Ayan, lagi ko naman po sinasabi doon sa ating vlog. Yan, pero kung may pagkakataon po, ayun, sasama po natin. And update na lang po nito sa dormitory mga kasang. Thank you very much po at enjoy watching po palagi.